Paglapit ni Gold kay Red, agad nitong naamoy ang usok at mabilis na napansing naninigarilyo na naman ito. Hindi rin napigilan ni Gold na kantsawan ng Red Clan dahil tila mahilig daw ang mga ito sa masasamang bisyo. Dahil doon, agad nail si Red at hinablot ang mukha ni Gold habang pinapahinto ito sa kakadaldal. Nagbabala pa siyang baka tuluyan niya itong masaktan kapag hindi tumigil. Dahil doon, napasimangot si Gold at hindi napigil ang isipin na talagang marahas si Red. Makalipas ang ilang sandali, inayos ni UGT ang sitwasyon at pinaupo ang tatlo sa harap niya. Pagkatapos noon ay nagsimula siyang magtanong tungkol sa edad ng bawat isa. Unang sumagot si Green at tahimik na sinabing 20 taong gulang na siya. Sunod naman si Gold na masayang ipinagmalaking 10 taong gulang pa lamang siya. Ngunit nang dumating ang turn ni Red, agad itong tumangging sumagot. Kaya naman si UGT na mismo ang nagsabi ng edad nito at ipinaalam na 16 na taong gulang si Red. Samantala, taas noong ipinagmalaki ni Gold ang mas mabilis na paglaki ng dragons kumpara sa tao at ipinakitang hindi na siya dapat tretuhing parang bata. Hindi naman iyon ikinatuwa ni Red at tahimik lamang itong tumitig sa kanya na tila naiirita. Maya-maya ay napansin ni Gold na iba ang tawag ni UGT kay Red at agad na na-curious kung palayaw ba iyon. Ngunit maging si Red ay walang ideya rito. Dahil doon, mabilis na nagpaliwanag si Green na iyon pala ang bagong pangalan na ibinigay ni UGT kay Red, habang ipinakilala rin niyang si Yubam ang pangalan niya. Lalong nagtaka si Gold dahil wala pa naman silang coming of age ritual kaya para rito ay masyado pang maaga para pangalanan sila. Bukod pa roon, hindi rin niya inaasahang ganoon kasimple ang pipiliing pangalan ni UGT. Ngunit bago pa magtagal ang usapan, tahimik na kinumpirma ni UGT na tama ang hinala nito. Mula ngayon ay Yuga ang magiging pangalan ni Gold at kapag isinilang na ang Blue Dragon ay tatawagan naman itong Yu-Gi-Oh! Habang hawak ang kwintas sa kanyang dibdib, agad ding napagtanto ni Gold na alam pa ni UGT ang tungkol sa itlog ni Blue. Nagulat pa siya nang malaman nitong polymorph ang itlog at malapit na rin itong mapisa kaya kailangan nila itong bantayan ng mabuti. Dahil dito, hindi napigilan ni Gold ang mamangha dahil para sa kanya ay tila wala ng bagay na hindi alam ni UGT. Ngunit sa halip na magpaliwanag, malamig lamang nitong sinabi na hindi na mahalaga kung paano niya nalaman ang mga iyon. Hindi nagtagal ay seryosong ipinaalala ni UGT ang tanging patakaran na dapat sundin ng lahat. Malaya silang gumawa ng kahit anong gusto nila basta hindi lalampas sa itinakdang hangganan. Nagtaka si Gold kung ano ang ibig sabihin nito kaya diretsahang ipinaliwanag ni UGT na hindi sila dapat mawala sa kanyang paningin. Maaari silang maglaro at gawin ang gusto nila ngunit lahat ng iyon ay kailangang mangyari sa lugar na kaya niyang bantayan. Hindi naman napigil ang magkomento ni Red at sinabing parang diktador ang dating ni UGT. Ngunit matapos niyang sabihin iyon, agad niyang napansing parehong nakatingin sa kanya sina Green at Gold na tila may gustong sabihin. Tahimik na lamang siyang napatigil. Hindi naman nagtagal ay tumayo si Green at mahinahong tinanggap ang mga kondisyon. Para rito, ayos lang basta malapit lamang sila sa bahay. Pagkatapos noon ay masaya niyang niyaya ang dalawa na lumabas muna dahil kailangan pa nilang bumili ng mga gamit at asikasuhin ang ilang dokumento ngayong doon na sila titira. Agad namang lumiwanag ang mukha ni Gold sa excitement habang si Red ay may sariling ideya at pabirong nagsabing kung wala silang pera ay maaari na lang silang magnakaw. Ngunit bago pa lumala ang usapan, basta na lamang naghagi si UGT ng wallet kay Green at sinabing huwag silang mag-alala sa gastos at mag-enjoy na lang. Masayang tinanggap ni Green ang wallet at magalang pang nagtanong kung may limitasyon ba sa paggastos. Ngunit tumalikod lamang si UGT at maikling sinabing bilhin nila ang kahit anong gusto nila. Sa pahintulot na iyon, agad namang sinalakay ng tatlo ang shopping mall. Pagsapit ng gabi, sunod-sunod nang lumilitaw ang notification sa account ni UGT habang mabilis na nababawasan ang laman nito dahil sa dami ng kanilang pinamili. Pag-uwi nila, halos mapuno ng shopping bags ang buong bahay. Nahihiyang lumapit si Green upang isauli ang wallet kay UGT habang humihingi ng paumanhin dahil pakiramdam niya ay napasobra sila ng gastos. Inamin pa niyang gusto sana niyang bilhan din ito ng mga damit ngunit hindi na gumana ang card bago pa nila magawa iyon. Tahimik lamang namang tinanggap ni UGT ang wallet at sinabing ayos lang iyon. Hindi nagtagal ay masayang tinawag siya ni Gold upang ipakita ang lahat ng nabili nito.
Sunod-sunod itong nagpalit ng damit mula sa eleganteng style hanggang sa simpleng streetwear habang proud na ipinapakitang bagay sa kanya ang lahat. Hindi rin ito napigil ang ipakita ang bagong smartwatch na halos kapareho ng gamit ni UGT. Maikling pinuri ni UGT ang bagay na iyon sa kanya at agad namang namula sa tuwa si Gold habang ipinapakitang sobrang saya niya sa simpleng papuri. Sa gilid naman ay tahimik na pinagmamasdan ni Red ang dalawa bago dahan daw ang itinaas ang kamay na suot ang bagong relo. Medyo alanganin pa itong nagtanong kung para rin ba sa kanya ang mga binili. Hindi nagtagal ay ipinakita rin ito ang bagong espada at inaming hindi na magamit ang dati niyang sandata matapos itong masira sa laban. Tahimik na tinanong ni UGT kung nagustuhan niya ang kalidad ng espada dahil maingat niyang pinili iyon. Bagamat halatang nahihiya, umiwas lamang ng tingin si Red at pilit na sinabing ayos naman iyon basta hindi mumurahing gamit. Kasabay noon ay lumabas si Gold mula sa changing room na may hawak na iba pang shopping bags at masayang nagsabing bumili rin siya ng mga damit para kay Red. Ngunit agad iyong tinanggihan ni Red habang iritadong ipinapaalala na hindi sila magkapatid. Napangiti na lamang si Green at tahimik na ipinaliwanag kay UGT na hindi lang talaga marunong magpakita ng appreciation si Red ngunit sa totoo lang ay nagpapasalamat ito. Dahil doon ay bahagyang gamaan ang ekspresyon ni UGT bago niya napansin na tila walang baniling gamit si Green. Nang tanungin niya ito, itinuro lamang ni Green ang bagay na nasa dining table. Isa pala yung maliit na paso na may halamang hindi pa namumulaklak. Tahimik na lumapit si Green at maingat na kinuha ang paso habang masayang ipinaliliwanag na masarap sa pakiramdam ang magtanim dahil balang araw ay mamumulaklak din iyon at magiging isang alaalang hindi madaling makalimutan. Habang kumikislap ang kanyang mga mata, tila totoong ang espesyal para sa kanya ang simpleng halaman na iyon. Ngunit maya-maya ay tila may naalala si Green at na-curious tungkol sa isang bagay. Nais niyang malaman kung may paraan ba upang mas lubos nilang ma-enjoy ang laro sa loob ng fence na itinakda ni UGT. Tila handa naman si UGT sa tanong na iyon dahil agad siyang naglabas ng papel at tahimik na nagtanong kung nais ba nilang subukang pumasok sa paaralan. Hindi na malaya ni Gold at Red na narinig pala nila ang buong usapan kaya agad silang napalapit dahil sa curiosity tungkol sa school. Lumipas ang oras at sumapit ang gabi matapos ang mahabang interview process. Pagod na iniunat ni Red ang katawan habang nagrereklamo kung bakit sobrang tumagal ng lahat. Samantala, napansin ni Green na wala si UGT sa paligid. Bigla namang kinabahan si Gold at pabirong nag-alala kung paano kung silang dalawa lamang ang pumasa at siya lang ang bumagsak at maiwan sa bahay. Dahil doon ay agad siyang pinagalitan ni Red at sinabing tigilan ang pagsasalita ng malas habang binibiro pang lagyan ng tinapay ang bibig nito para tumahimik. Napasimangot tuloy si Gold habang iniisip kung babagsak nga ba siya dahil para siyang maliit na baboy. Sakto namang bumukas ang pinto at dumating si UGT. Tahimik nitong pinuri ang kanilang ginawa at sinabing maayos naman ang naging interview. Pagkarinig noon ay agad tumalon si Gold sa yakap nito habang halos maiiyak sa kaba at iniisip na baka bumagsak siya. Ngunit mahinahon lamang siyang pinakalma ni UGT at tiniyak na hindi siya bumagsak. Habang nagtatanong si Green kung saan ito nanggaling, tahimik na inilabas ni UGT ang paper bag at maikling ipinaliwanag na iyon ang dahilan kung bakit siya natagalan sa pag-uwi. Agad namang naamoy ni Gold ang mabangong aroma mula rito at hindi napigil ang ma-curious kung ano ang laman. Dahil alam ni UGT ang mga paborito nito, hindi na nagtagal si Gold sa paghula at agad nagtanong kung tinapay ba yun o macaron. Ngunit sa halip na direktang sumagot, misteryosong ngumiti lamang si UGT at ipinahiwatig na mas masarap pa roon ang kanyang dala. Hindi nagtagal ay naging espesyal ang gabing iyon dahil may inihandang kakaibang sorpresa para kay Gold. Sa harap ng isang espesyal na programa, ipinakilala si Baby Yellow bilang isang sikat na global pop star at espesyal na panauhin ng gabi. Masaya naman itong bumati at nagpapasalamat sa magandang lugar na pinagdadalhan sa kanya. Habang nagpapatuloy ang palabas, tinanong si Gold kung naiintindihan ba nito ang konsepto ng programa ngayong gabi. Walang pag-aalinlangan namang ipinakita ni Gold ang excitement dahil para rito, ito ang pagkakataong makatikim ng masasarap na pagkain. Ipinaliwanag ng host na magluluto ang mga pinakamahusay na chef ng mga paboritong pagkain ng kanilang bisita at agad ding na-curious kung ano nga ba ang pinakapaboritong dish ni Gold.
May ilan pang ang biro na baka lamang ang kinakain nito upang mabuhay. Napatawa lamang si Gold at agad nilinaw na hindi naman siya ganoon. Pagkatapos ay hindi na ito nagpatumpik-tampok pa at ipinakita ang paborito niyang pagkain. Sa isang iglap ay lumitaw sa screen ang larawan ng fried chicken kasama ang malamig na cola. Agad namang natakam si Gold habang naaamoy pa lamang ang pagkain. Hindi naman napigilan ni Red ang pagtataka kung bakit ganoon na lamang ang excitement nito para sa simpleng pritong manok. Ngunit para kay Gold, tiyak daw na magugustuhan din iyon ni Red kapag natikman nito. Tahimik namang sumingit si Green at niyayang sumabay si UGT sa kanilang pagkain. Ngunit agad tumanggi ang lalaki at sinabing mauna na silang kumain. Bahagyang namula si Green bago marahang nagmakaawang sumabay na rin ito sa kanila. Samantala, sa balkonahe ay tahimik na nakatayo si UGT habang napapalibutan ng katahimikan ang madilim na gabi. Bigla niyang sinagot ang isang tawag. Mula pala iyon sa administration office ng Lair at nais lamang kumpirmahin kung siya nga ba ang guardian ni Yubam. Nang makumpirma iyon ni UGT, agad ipinaalam ng opisina na may maliit na problema kaugnay ng interview ni Yubam. Tahimik namang nakinig si UGT habang ipinaliliwanag na nakakuha pala si Yubam ng perpektong marka sa entrance interview at lubhang humanga rito ang mga judges. Dahil dito, nais sana nilang gawin itong valedictorian na mangguna sa oath sa opening ceremony ng paaralan. Ngunit may problema, agad tumanggi si Yubam. Dahil sayang naman daw ang pagkakataon, umaasa ang administration na baka kayang kumbansihin ni UGT ang dalaga. Ngunit hindi nagtagal ang usapan. Diretso lamang na sinabi ni UGT na kung ayaw ni Yubam, ayaw na rin niya. Para rito, sapat na ang naging desisyon ng dalaga. Pagkatapos noon ay agad na niyang ibinaba ang tawag. Sakto namang lumabas si Red sa balkonahe at halatang narinig ang pinag-uusapan. Tahimik nitong pinuna ang kakaibang pangalan ni Yubam at hindi maitago ang kilabot sa tuwing naririnig ang pangalang iyon. Pabiro pa nitong tinanong kung seryoso bang gusto ni UGT ang paglalaro ng Pretend Family. Bahagyang ninas naman si UGT at diretsahang tinanong kung ano bang gusto nitong sabihin. Tahimik na pinagmasdan ni Red ang sigarilyong hawak habang may iniisip. Hindi nagtagal ay muli niyang tinanong kung bakit ba talaga sila dinala ni UGT sa tinatawag nitong Lair. Malayo ang tingin ni UGT habang mahinahong sinasabing nais lamang niyang mabuhay silang malaya at gawin ang gusto nila. Ngunit para kay Red, mas simple ang gusto nito. Gusto niyang lumaban. Dahil dito, agad niyang tinanong kung marami bang malalakas na estudyante sa lugar na pupuntahan nila. Tahimik namang ipinaliwanag ni UGT na dahil pinagsama-sama roon ang mga elite students mula sa iba't ibang panig ng mundo, siguradong marami itong makakalaban. Ngunit sa huli ay mga bata pa rin daw ang mga iyon. Hindi naman nagustuhan ni Red ang sinabi niyang iyon at agad ipinaalala na bata rin naman siya. Pagkatapos noon ay bigla nitong itinapon ang sigarilyo at seryosong hinamon si UGT ng totoong laban. Alam niyang malakas ito ngunit nais niyang malaman kung gaano nga ba talaga kalayo ang agwat ng kanilang lakas. Ngunit sa halip na sagutin ang hamon, tahimik lamang siyang pinagmasdan ni UGT bago simpleng niyayang bumalik sa loob at kumain ng manok. Lalong nena si Red sa naging reaksyon nito at agad pinatalsik si UGT habang naiinis sa pagiging boring nito. Hindi naman nagtagal ay inalok siya ni Gold ng pritong manok. Sa una ay mariing tumanggi si Red at sinabing wala siyang balak kumain. Ngunit kahit ganoon ang sinasabi niya, kusa pa ring umabot ang kanyang kamay at kumuha ng manok. Sa unang kagat pa lamang ay agad lumaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahang ganoon kasarap ang simpleng fried chicken. Maya-maya ay ipinakita naman ng Lair, isang napakalaking educational academy na itinayo sa isang higanting lumulutang na isla na paikot-ikot sa buong mundo. Dito sinasanay ang mga batang may espesyal na kakayahan o gaho. Ngunit karamihan sa mga estudyante rito ay mga anak ng mayayaman, aristocrats, o mga piniling estudyante mula sa elite institutions dahilan upang marami ang pamuna rito bilang paaralan lamang ng mga pribilehiyo. Habang papunta roon, hindi maitago ni Gold ang excitement at paghanga sa paaralan dahil ayon sa kanya ay mga mayayaman at maharlika lamang ang nakakapasok dito. Tahimik namang napag-usapan ni Green at Gold na mukhang mayaman nga si UGT dahil hindi man lang ito nagalit kahit napakalaki ng nagastos nila sa shopping. Gayunpaman, mas masaya sila dahil pare-pareho silang nakapasa at maging ang school uniforms ay nagustuhan nila.
Hindi nagtagal ay napansin ni Gold na wala sina UGT at Red kaya agad itong nagtanong. Ipinaliwanag naman ni Green na sumailalim si Red sa practical exam sa Danlong School at sinamahan ito ni UGT bilang guardian. Dahil bago sa konsepto ng guardian system, agad na curious si Gold ngunit mabilis ding ipinaliwanag na responsibilidad ng guardian ang bantayan ng mga batang hindi pa bihasa habang sumasailalim sa assessment. Nang marinig na may laban pala sa practical exam, agad na excite si Gold at gustong manood. Ngunit maingat na tumanggi si Green dahil baka magdulot lamang sila ng gulo kung sabay-sabay silang pupunta roon. Samantala, sa Danlong School ay abala ang lahat sa isang matinding practical examination. Maingay ang crowd habang pinanonood ang mga reserve students na naghahanda para sa kanilang laban. Sa gitna ng ingay ay tahimik lamang na nakaupo si UGT habang malamig na pinagmamasdan ang paligid. Kasabay nito, may isang propesor na nagpapakalma sa mga magulang at sinasabing mas lalo lamang kakabahan ang mga reserve students kung patuloy silang mag-aalala. Hindi nagtagal ay ipinakilala nito ang sarili bilang homeroom professor ng Danlong. Agad namang humanga ang mga tao rito dahil bukod sa pagiging gwapo at pino ng itsura, kilala rin itong mahusay, mayaman, at isa pang war hero. Matapos tawagin ang contestant number 124 at number 7, agad hinigpitan ni Red ang hawak sa kanyang kahoy na espada bago mabagal na pumasok sa arena. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkabagot at kawalan ng interes habang naglalakad na parang sawa na sa lahat. Sa kabilang panig naman ay tahimik siyang pinagmamasdan ng kalaban niyang si Sofia Vorova na halatang puno ng pagdududa. Samantala, sa isip ni Red ay wala nang ibang laman kundi ang balak na tumakas sa lugar na iyon balang araw. Habang magkatapat na nakatayo ang dalawa sa gitna ng arena, hindi rin napigilan ng mga tao sa ibaba ng stands ang magbulungan tungkol sa magiging resulta ng laban. May ilan na nagtatanong kung sino ang mas malamang manalo sa pagitan ni Sofia at ng pulang buhok na babae. Para sa iba, pareho silang may talento ngunit mas interesado silang panoorin si Red. Ngunit may ilan ding walang pag-aalinlangang nagsabing si Sofia pa rin ang mananalo. Hindi rin yun nakapagtataka dahil kilala si Sofia bilang dating miyembro ng RE, ang espesyal na monster hunting force ng Russia na sumikat dahil sa kanilang mga ambag noong Great War. Bukod sa pagiging elite force, kilala rin sila sa brutal na training program na halos maituturing ng torture. Sa labas naman ng barrier, isang lalaking nagngangalang Mick Aylor ang todo sigaw habang nakakapit sa railing at buong lakas na sumusuporta kay Sofia. Halatang mataas ang inaasahan niya rito at paulit-ulit pa niyang sinasabing siguradong mananalo ito. Narinig ni Sofia ang komosayon mula sa labas at bahagyang napatahimik. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala ng focus, biglang nagsalita si Red sa mapang-asar na tono habang hawak ang kahoy na espada. Pabiro pa nitong sinabi na masyadong nag-aalala ang ama ni Sofia at baka mas mabuti pang umatras na lamang ito at bumalik sa tabi ng daddy nito. Hindi naman nagustuhan ni Sofia ang pang-aasar at malamig na pinagsabihan si Red na tumahimik. Agad ding nagbago ang ekspresyon ni Red habang tila mas lalo itong ni-excite sa naging reaksyon ng kalaban. Para bang mas lalo siyang ginanahan nang makita ang seryosong tingin ni Sofia. Sa ibaba ng arena, hindi rin mapigilan ng ilang manunood ang kilabutan habang pinagmamasdan ang dalawang babae. Para sa kanila, parehong nakakatakot ang aura ni na Sofia at Red. Tahimik lamang namang nakaupo si UGT habang seryosong pinagmamasdan ang laban. Hindi nagtagal ay umalangaw-ngaw ang boses ng referee at agad naghanda ang dalawang contestant. Mahigpit na itinayo ni Sofia ang kanyang fighting stance habang si Red naman ay tila napaka-relax at mukhang sigurado nang siya ang mananalo. Pagpatak ng signal at pagsisimula ng laban, agad kumilos si Sofia na parang kidlat sa sobrang bilis. Sa isang iglap ay sumugod siya kay Red at halos hindi ito nakapag-react. Ngunit kahit nabigla, mabilis pa ring naka-atres si Red at gamit lamang ang kanyang braso ay nasalo niya ang atake ni Sofia. Hindi nagtagal ay mahigpit niyang hinawakan ang kamao ng kalaban habang bahagyang pinupuri ang bilis nito. Kasunod noon ay agad niyang iwinasiwas ang kahoy na espada patungo kay Sofia. Mabilis namang nakaiwas si Sofia at kasabay ng pag-ikot ng katawan nito ay agad siyang nagpakawala ng malakas na sipa patungo sa sentido ni Red. Hindi na yun tuluyang naiwasan ni Red kaya napilitan siyang saluhin ang impact gamit ang kanyang braso habang bahagyang umatras.
Habang pilit niyang iniiwas ang katawan, sunod-sunod namang umatake si Sofia. Ngunit sa halip na matakot, bigla na lamang napasigaw si Red nang mapansin niyang tinamaan pala ang bago niyang damit. Agad siyang napaatras habang galit na sinisigaw ang kakabili pa lamang niya noon. Walang pakialam si Sofia at tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-atake. Magaan at mabilis ang galaw nito sa arena habang walang tigil sa paglapit kay Red. Sunod-sunod na malalakas at teknikal na suntok ang pinakawalan ni Sofia, ngunit sa kabila nito ay patuloy pa ring nakakaiwas si Red gamit ang halos walang kahirap-hirap na galaw. Habang umiiwas, napansin ni Red ang matibay na protective net sa paligid ng arena. Bigla siyang tumulak ng malakas gamit ang paa at ginamit ang net bilang panibagong momentum bago mabilis na umikot pabalik kay Sofia. Punong-puno ng excitement ang mukha niya habang itinaas ang kahoy na espada at buong lakas iyong ibinagsak. Agad namang sinalo ni Sofia ang atake gamit ang dalawang braso, ngunit napakalakas ng impact. Sa lakas ng tama, nagsimulang mabiyak at mabali ang mga buto sa kanyang mga braso habang napangiwi siya sa matinding sakit. Ngunit habang mas lalo namang nagtitiis si Sofia, mas lalo ring ni-excite si Red. Para bang habang tumatagal ang laban ay mas lalo siyang nasasabik. Ilang sandaling natahimik ang buong arena. At sa isang iglap, tila naglaho si Red bago biglang lumitaw sa likuran ni Sofia. Halos hindi makapaniwala si Sofia sa bilis nito. Mas lalo pang lumawak ang ngiti ni Red habang nang aasar na tinatanong kung masaya ba talaga ang pakikipaglaban. Kasabay noon ay buong lakas niyang pinakawalan ng suntok diretso sa mukha ni Sofia. Diretsyong tinamaan si Sofia at malakas na tumilapon bago sumalpok sa barrier. Nang bahagya itong makabawi, agad itong napaluwa ng dugo. Ngunit bago pa siya makatayo ng maayos, nakatutok na agad ang dulo ng kahoy na espada ni Red sa kanyang noo. Tuluyang natigilan si Sofia habang nakatayo sa harap niya si Red na punong-puno ng kumpiyansa. Kasabay noon ay inanunsyo ng referee ang pagtatapos ng laban at idineklarang panalo si contestant number 124. Pagkarinig sa resulta, agad namang tinawanan ni Red si Sofia habang kinukutya itong puro yabang lamang pala, ngunit sa huli ay madaling natalo. Samantalang tulala at galit naman si Sofia habang pinagmamasdan si Red na walang tigil sa paglalakad palayo habang patuloy na nilalay ang tinatawag nilang Global Elites. Hindi nagtagal ay agad tumakbo papunta kay Sofia sina Mick Aylor at ang mga medik upang tingnan ang kanyang kondisyon. Sa ibaba naman ng arena, hindi pa rin makapaniwala ang ilang manunood sa nasaksihan nila. Para sa kanila, maganda at halos pantay ang laban sa simula. Ngunit sa huli, malinaw na malinaw kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang lakas. Hindi makapaniwala ang ilan sa mga nanunood nang sabihing patas ang laban. Para sa kanila, malayong maging pantay ang naging resulta dahil ni hindi man lang halos nasugatan si Red. Sa tingin nila, tila naglalaro lamang ito habang si Sofia ay todo na ang inilalabas na lakas. Habang tumatagal, lalo pang kumalat ang bulungan sa ilalim ng arena. May ilan nang nagsasabing masyadong malakas ang pulang buhok na babae at tila matagal nang nakulong si Sofia sa kontrolado nitong laban. Sa gitna ng arena, tahimik lamang na nakaupo si Sofia habang ginagamot ang kanyang mga sugat, ngunit malinaw niyang naririnig ang masasakit na usapan ng mga tao sa paligid. May ilan pang nagsimulang kutsain siya at sinasabing backup member lamang siya ng Re para sa pagpapakitang tao. Maganda lang daw ito kaya isinusuot ang simbolo ng elite unit kahit hindi naman talaga ganoon kagaling. Dahil sa mga salitang iyon, mariing nagngit-ngit si Sofia habang nakayuko at pilit nilulunok ang kahihiyan. Hindi nagtagal ay lumapit ang medic kay Mick Aylor at ipinaalam na ligtas naman ang kondisyon ni Sofia kahit parehong nabali ang mga braso nito. Ngunit sa halip na tuluyang huminahon, biglang mariing kumuyam ang mga kamay ni Sofia sa sobrang galit at kawalan ng pagtanggap sa pagkatalo. Sa nanginginig na boses, tahimik ngunit puno ng puot niyang ipinakitang hindi pa tapos ang laban. Nakita naman iyon ni Mick Aylor at marahan siyang nilapitan habang sinusubukang pagaanan ang loob nito. Para rito, ginawa naman ni Sofia ang lahat at walang dapat ikahiya dahil minsan ay blessing din ang makatagpo ng mas malakas na kalaban. Ngunit habang patuloy itong nagsasalita, hindi nito napansin ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Sofia. Tahimik na nakatutok ang tingin nito sa punyal na nakasabit sa tagiliran ni Mick Aylor. Habang patuloy pa ring nagbibigay ng payo si Mick Aylor tungkol sa kung paano pinapalakas ng pagkatalo ang isang tao,
biglang sumigaw ang isang medic matapos mapansing nawawala na si Sofia. Nagulat ang lahat. Sa isang iglap, mabilis na hiniblot ni Sofia ang punyal habang puno ng galit na inuulit sa sarili na hindi pa siya natatalo at nawalan lang siya ng momentum. Biglang nagliwanag ang hawak nitong sandata at mabilis na kumalat ang kakaibang enerhiya sa paligid. Kasabay noon ay malakas niyang isigaw na hindi pa tapos ang laban. Nagulat si Red nang marinig ang boses nito habang paalis na sana. Ngunit bago pa siya tuluyang makalingon, isang matalim na sakit agad ang bumaon sa kanyang likuran. Mariing isinaksak ni Sofia ang punyal sa kanyang likod. Agad dumilim ang ekspresyon ni UGT nang makita ang hindi inaasahang eksena. Samantala, nanlaki naman ang mga mata ni Red habang pilit inuunawa ang nangyari. Halos mamaga ang ugat sa kanyang mukha habang galit na galit siyang sumigaw at walang pigil na pinagbantaan si Sofia. Natigilan ang buong lugar. Maging ang mga guro at observers ay hindi makapaniwalang haantong sa ganoon ang sitwasyon. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni UGT ang arena habang lalo pang bumibigat ang paligid. Sa lakas ng pag-atake ni Sofia, sabay na tumilapon ang dalawa mula sa arena bago malakas na sumalpok sa lupa. Habang hawak pa rin ang dagwang punyal na nakabaon sa kanyang katawan, tila walang pakialam si Red sa sakit at sa halip ay napatawa pa. Para sa kanya, mukhang seryoso nang ang gusto ni Sofia ng totoong laban. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Tila nawalan na ng katinuan si Sofia at muli itong sumugod ng buong galit habang walang tigil sa pag-atake. Mabilis namang umiwas si Red bago walang pag-aalinlangang hiniblot ang buhok ni Sofia at malakas iyong hinayla. Napangiwi si Sofia sa sakit ngunit hindi siya binigyan ni Red ng pagkakataong makabawi. Sunod-sunod na suntok agad ang bumagsak sa kanyang mukha habang galit na sinasabing hindi siya basta papayag na matapos iyon. Isa-isang tumama ang mga suntok hanggang mapuno ng dugo ang mukha ni Sofia. Sa paligid, nagsimula ng magpanik ang mga tao habang sumisigaw na pigilan na ang dalawa. Ngunit sa isang huling suntok, malakas na pinatalsik ni Red si Sofia diretso sa hanay ng upuan dahilan upang mabigla ang lahat. Halos hindi na makilala ang mukha ni Sofia sa sobrang pamamaga habang nawalan na ito ng malay. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin tumitigil si Red. Mariin niyang hinugot ang punyal mula sa sariling katawan bago mabagal na naglakad palapit kay Sofia. Nagbago ang tingin niya at naging tila mabangis na hayop habang malinaw na ipinapakitang hindi pa siya tapos. Balak niyang ibalik ng eksakto ang ginawa sa kanya. Ngunit bago pa niya may sigawa ang balak, biglang may kamay na humawak sa kanyang palso. Si Mick Aylor iyon. Galit na galit itong pinipigilan si Red at mariing ipinapatigil ang kaguluhan. Dahil doon ay lalo pang nagwala si Red at pilit nagpupumiglas habang pinapasuko ang pagkakahawak nito. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nagbigay ng utos si W. Yuan sa mga mages upang agad gumawa ng combat space at itigil muna ang interview. Walang pag-aalinlangan namang kumilos ang mga mage at sama-samang bumuo ng espesyal na espasyo upang pigilan ang sitwasyon na tuluyang lumala. Hindi nagtagal ay napalibutan ng umiilaw na rune circle sina Red at Mick Aylor. Sa sobrang galit, mariing itinapon ni Mick Aylor ang punyal at galit na tinanong kung bakit ganoon na lamang ang ginawa ni Red sa kanyang anak. Ngunit hindi umatras si Red at diretsahan nitong ipinunto na si Sofia ang unang umatake at siya lamang ang gumanti. Lalong nagalit si Mick Aylor at iginiit na sa lakas ni Red ay dapat pinigilan na lamang nito si Sofia kaysa halos patayin. Dahil doon ay mas lalo lamang sumiklab ang galit ni Red. Para rito, walang saysay ang ganoong argumento at dapat ay ang sariling anak nito ang asikasuhin. Hindi nagtagal ay sumingit si W. Yuan at sinubukang pakalmayan ang dalawa. Maingat niyang ipinaalala na masyado nang mainit ang sitwasyon at hindi na dapat palumala. Pagkatapos ay marahang kinausap si Red at sinabing ipinatawag na nila ang guardian nito kaya mas mabuting magpagamot muna ito. Ngunit sa halip na huminahon, lalo lamang nena si Red at ipinakitang galit na galit pa rin siya. Gayunpaman, hindi nagpatinag si W. Yuan at mahinahong ipinaliwanag na kung magpapatuloy pa ang gulo, hindi niya magagawang protektahan si Red at maaaring madamay maging ang buong clan nito. Dahil doon ay biglang natigilan si Red. Sa unang pagkakataon, sumagi sa isip niya ang mukha ni na Green at Gold. Unti-unting bumagsak ang kanyang ekspresyon habang naiisip na baka madamay ang dalawa dahil sa kanya.
Alam ni W. Yuan na nataman niya ang kahinaan nito kaya tahimik siyang ngumiti at pinakiusapang hintayin na lamang ang guardian. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagsalita muli, isang malamig na boses ang biglang narinig sa tabi nila. Tahimik na lumapit si UGT at walang emosyon na ipinakilalang siya ang guardian ng batang iyon. Pagkatapos ay malamig nitong tiningnan ang mga naroon at tahimik ngunit mabigat ang tono na sinabing kung may kailangang pag-usapan, siya na lamang ang kausapin at huwag pilitin ang isang sugatang estudyante. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.